Pag-ibig mo, Panginoon, walang hanggan. Di nagmamaliw, nagbabago, kailan pa man. Ang pag-ibig mo, Panginoon, walang hanggan. Di nagmamaliw, nagbabago, kailan pa man. Kailangan kita, Panginoong Jesus. Paano na kaya ako kung wala ka?
Kailangan kita, Panginoong Jesus. Paano na kaya kung wala ka? Ang pag-ibig mo, Panginoon, walang hanggan. Di nagmamaliw, nagbabago, kailan pa man. Ang pag-ibig mo, Panginoon, walang hanggan. Di nagmamaliw, nagbabago, kailan pa man. Kailangan kita, Panginoong Jesus. Paano na kaya ako kung wala ka? Kailangan kita, Panginoong Jesus. Paano na kaya kung wala ka? Ang buhay ko'y walang saysay, wala pa rin kulay. Paano na kaya kung wala ka? Ang buhay ko'y walang saysay, wala pa rin kulay. Paano na kaya kung wala ka? Paano na kaya kung wala ka? Paano na kaya kung wala ka? Good morning, Jesus! Paano na kaya kung wala ka? Maraming salamat sa ating mga kapatid na naghandog ng awitin kay Lord sa umagang ito. Paano na nga po ba kaya tayo, no? Kung wala si Lord. Parang di ko ma-imagine ang buhay nang wala ang Diyos. Kasi kapag ka natagpuan mo na at na-experience mo na ang buhay na kay Lord, talagang iisipin mo, paano na kaya kung wala ang Diyos? Kasi naranasan mo nang nandyan siya eh. Paano na kung wala, ano? Thank you, Lord. Okay, sa umagang ito, thank you, Lord, dahil lumipas na naman po ang mga araw sa buong linggo at bukas ay linggo na. Ngayon po, it's Saturday, Patriarchal Day. So, isang linggo na naman po tayong sinustain ng Panginoon. Napakabait ni Lord, mga kapatid. Ano po, pag binalikan mo ulit yung buong linggo, pag hindi na puno ng pasasalamat ang puso mo, ewan ko po kung anong ginawa nyo sa buong linggo na iisipin mong wala, sobrang dami. Nakaabot tayo ng Sabado. Isang malaking pagpapala na po yun. Kaya, mananalangin po muna tayo, mga kapatid. Ano po? Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa panibagong araw po na binigay niyo na naman po sa amin. Thank you, Lord, sa masarap na pagtulog, Lord. Sa maagang paggising at paggising, Lord, malakas ang pangangatawan. Walang sakit na nararamdaman. Salamat po sa pagpapalang yan. At alam namin, Lord, sa maghapon na ito, tulog pa lang po kami ay hinanda mo na ang mga pagpapalang nakalaan para sa lahat po ng mga umaasa at sumusunod sa inyo. Sa umagang ito, Lord, muli, pangunahan mo po kami dahil lahat po kami ay walang magagawa kung wala po kayo. At lahat po kami, Lord, kagaya ng araw-araw namin ginagawa, naghihintay na naman po kami sa inyo na mangusap sa bawat isa sa amin. Naghihintay po ng inyong instruction and guidelines para po sa aming buhay. Kaya, anointing, Lord, and wisdom sa lahat po ng gagamitin ninyo at ang mga kapatiran namin na nasa mga kanya-kanyang bahay, trabaho, nakasama po namin sa oras na ito. Pagpalain nyo rin po sila, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid. Ang atin pong verse of the day ay matatagpuan pa rin po natin sa Matthew chapter 5, verses 2 to 11. At sa araw na ito, tayo po ay nasa verse 5. Ang atin po ngayon ay, Blessed are the meek, for they will inherit the earth.
Pero recap muna tayo. Pinag-uusapan po natin sa series na ito ay ang mga tao na pinagpapala ng Diyos. O yung mga tinawag niyang blessed. Pag sinabi mo pong blessedness, alam nyo, ano yan? Blissfulness. Maligaya. Parang pinagpalang maligaya. Ganon. Blissfulness. So, sino-sino ba itong mga tao na to? Ang na-discuss na po natin, blessed are the poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Their reward is the kingdom of heaven. At ang sinasabi po ritong poor in the spirit, hindi po ito yung mga mahihirap. Hindi po sinabing blessed are the poor. Diba? Pero hindi ko sinasabing walang poor na blessed. Pero hindi po sinasabi rito na blessed are the poor. Pero ang sinasabi rito, blessed are the poor in the spirit. Ito po yung mga tao na walang ibang inaasahan kung hindi ang Diyos. At ito rin po yung mga tao na yung dependence nila ay kay Lord lamang. Hindi sa kanilang sarili, hindi sa ibang tao, at hindi sa kung ano pa mang bagay. Kung hindi, ang dependence po nila ay ang Diyos. Ito yung mga tao na nagsasabi palagi na, Lord, wala akong magagawa kung wala ka. Ito po yun. Poor in the spirit. At ang opposite po ng being poor in the spirit, kagaya ng sinabi ni Pastor noon, ay yung mga taong who are full of themselves. Kailangan po, bilang mga Kristiyano, tayo ay full of God, of the Holy Spirit. Dapat yan po ang nangunguna sa atin. Pero hindi pwedeng makapanguna ang Espiritu ng Diyos na nasa atin if we are full of ourselves. Kailangan mawala muna yung self para po manguna palagi ang Spirit sa atin. Mga kapatid. Okay? Poor in the Spirit. Pangalawa po, blessed are those who mourn. Okay? Ang mourn po na pinag-usapan natin ay yung Greek word na penteo or pentautes. Ito yung broken heart. Ito yung nagmo-mourn na tao. Nagmo-mourn siya kapag nakagawa siya ng kasalanan sa Panginoon. Tapos, nagmo-mourn siya kapag nakikita niya yung mga kasalanan at mga kahihinatnan ng mga hindi sumusunod sa Diyos. Tapos, ito rin po yung mga tao na nagmo-mourn because of the tragedies at mga trauma sa buhay nila. Yung pong mga merong sunod-sunod na tragedy sa buhay na dinaranas. Ito po yung mga makakatanggap ng comfort sa ating Panginoon. At ano yung comfort na matatanggap? Yung present comfort. May peace, di ba? Merong assurance of forgiveness at acceptance kay Lord. Tapos, may joy. Babalik ulit yung joy because they have the sense of the presence of God. At ang comfort na natatanggap nila, hindi lamang para dito, pero may eternal comfort pa rin. Ngayon, sa umagang ito, punta na po tayo sa pangatlo. Alam nyo, itong pangatlo na to, parang habang pinag-aaralan ko to, hindi ako to. Kaya po natin to pinag-aaralan para makita po natin kung ano ang kailangang baguhin sa atin ng Diyos. Kung ano ang kailangan na i-improve sa atin ng ating Panginoon. At ito pong verse 5 na to ay yung blessed are the meek. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Okay, pag-usapan muna po natin kung ano itong meek. Sa Greek po, ang meek na ito ay praeis. Ganun ba yung pagbigas? Praeis. O, literal na pagbasa pag Greek. So, praeis ang tawag po dito. Ito pong meekness at gentleness na sinasabi rito ay meron kang strong but tender and humble spirit. Paano kaya yun, no? Malakas ka, strong ka, pero meron kang tender and humble spirit. Ito po yung strong yung spirit and yet teachable. Tumatanggap ka ng pagtuturo. Ikaw ay strong, pero hindi ibig sabihin na strong na you have everything, na hindi mo na kailangan ang kahit ano sa iba. Hindi, ito,
may strong, he is strong, but yet may teachable spirit pa rin siya. Hindi po ito pinag-uusapan dito pag sinabi mong meek and gentleness. Hindi po pinag-uusapan dito ang weakness, mga kapatid, ha? Hindi ito yung mahina at saka yung baw lang ng baw o kaya yung tinatawag ng mga taong wala namang gulugod yan. Ibig sabihin, duwag. Hindi ito yung pinag-uusapan natin, mga kapatid, ha? Tandaan po natin, kasi yung iba, may misconception sa mga sa meekness Hindi po ito yung baw ng baw na lang o kaya yung walang gulugod o kaya mahina. Hindi po ito yun, Ito yung mga tao na meron siya lahat ng abilidad para gawin ng mga bagay-bagay. Pero, he is God-controlled. Kasi disciplined itong tao na to at God-controlled. So, mga kapatid, pag pinag-uusapan po natin ito, di ba pagka inisip mo yung unang dalawa, parang mahirap na maging poor in the spirit. Tapos, yung pangalawa, mourn. Aba, kung nahirapan po kayo dun sa unang dalawa, mas mahirap itong pangatlo na to. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, wag po kayong mag-alala. Wala naman po nagsasabi na madali lahat ito. Because none of the character traits na sinasabi po dito sa Matthew 5, na beatitude na na-mention po, ay mga natural traits. So by default po, mga kapatid, they can only be supernaturally produced. Hindi sila natural traits. They are traits that are supernaturally produced. So kailangan mo ng supernatural power para magawa mo ito. At the good news is, we have a supernatural God na nasa atin. Kaya po, nagagawa po natin siya. So, tandaan natin hindi po kahit nagaanong effort ang gawin po natin, hindi natin ito mapoproduce sa sarili natin. We need God to do all this. Kaya itong gentleness and meekness po na to ay specially highlights the supernatural origin as mentioned po dito sa kasi yung meekness, natural po kasi sa tao yung independent, tapos mapagmalaki, natural. Lalo na sa Kapampangan. Hindi ko po sinisiraan ng Kapampangan. Pero, typical Kapampangan po ay medyo mayabang. Ay, inaamin naman natin yan, di ba, mga Kapampangan? Bawat region kasi ay meron po kanya-kanyang character traits, di ba? Ang Batanggenyo, ang Caviteño, sabi nila ay matatapang. Ang Batanggenyo ay mayabang din? Oo nga, kasi anuhan dun Oo, isa daw kasi sa mga ng mga Batanggenyo, hindi baling mawala daw ang yaman, wag lang ang yabang. May nagkwento sa akin yan na kapag ka nag-aanak ka sa binyag, kailangan dala mo daw yung titulo ng lupa mo. So may mga kanya-kanyang traits po ang bawat region natin. So dito, ang typical na Kapampangan po ay baka hindi mag-agree ang mga ibang Kapampangan. Kasi nga mayabang. Ako na lang typical Kapampangan sa amin po kasi talagang ang mga may kayabangan ang mga Kapampangan. Marami in a nice way. O kaya nga hindi po mapayag kasi mayabang So, payag ka ba daw doon, Ima? Oo, papayag yan si Ima. So, yung mga medyo kaya nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, kasi nga parang falling short sa mga ng pagtuturo nitong na to meekness, mga kapatid. So thank you Lord po, marami po ditong nakuha ako na meaning po ng meekness. Kasi ang meekness involves a lowly, pious, and modest man. Puro mga kababaan po ito, Ito ang mga, pag-usapan natin kung ano tong meekness na to, kung anong klaseng tao, itong meek na tao. Ang unang-una po, ang taong ito prefers to bear injuries rather than return them. Kuha natin. Mas gugustuhin po ng tao na ito
na tiisin niya yung ginawa sa kanya kesa maghiganti siya. Ay, sinasabi ko nga sa inyo ang mga Kapampangan, keng leon, keng tigre, ako tatakot, kay kapa. Ang ibig sabihin po nun, kung sa leon o sa tigre, hindi ako natatakot, sa'yo pa. O kaya napakahirap nito mga kapatid ha. Thank you Lord. Ito po yung tinitiis niya. Normal po kasi sa tao na kapag sinaling ka, ay naku. Sabi kasi nila, ano po, duwag lang daw yung mga tao na kapag sinampal yung kabilang pisngi, ibibigay yung kabilang pisngi. Hindi po duwag ang tawag dun. Ang tawag po dun ay Kristiyano. Kasi alam nyo, it takes great courage para po maging meek. Akala nyo lang, duwag yung mga taong ganon. Pero mas matapang po yun kesa sa atin. Why? Kasi kaya po nilang kontrolin yung sarili nila. No? Talagang it takes great courage po para ka maging humble. Kasi hindi kinakaya to ng mga iba. Kasi alam nyo, ako na lang po baka mag-react yung aking mga kababayan. Ako na lang. Kasi po, lumaki po ako ng wala nito. Lumaki po ako ng wala nitong meekness. Kasi ang tatay ko, matindi po yung father ko. Matapang, di ba? Maabilidad. Tapos kinatatakutan. Kaya lumaki po ako na medyo dahil wag mo kong aapihin sa tatay ko, parang ganon. So lumaki po ako na ganon dahil yung father ko, sa lugar namin, kinatatakutan na kapag may mga pasaway na anak, yung mga ibang mga nanay, lalapit sa tatay ko kung gusto nilang bumait yung anak nila. Ganun po siya noon. So, parang ang father ko, tinuruan kaming lahat na huwag kaming uuwi nang umiiyak. Ayaw niya. Kapag nagsusumbong ka, ba't ka umiiyak? Tapos, ginanon ako ni Bawal yun. Hindi po yun ubra sa amin. One time, nung bata po ako, pati nanay ko kaya ganon. Umamin ka, Ima. Yung nanay ko, matapang din po yun. Kasi, natatandaan ko, tignan niyo po yung, yung ginagawa sa family po niyan. Kaya yung mga kapatid ko, matatapang din eh. Actually, may mas matapang nga sa akin eh. May mas matapang ba sa akin pa, Beb, sa mga kapatid ko? Wala na. Hindi dati. Oo, ngayon iba na po. Nasi-share ko lang po ang nagagawa sa inyo ng pride. Oo. Talaga po, kasi ang po nitong meek ay prideful na tao. Yun ang opposite niya. So, umuwi po ako ng dumudugo yung ilong ko. Hindi alam ng mother ko. Tapos pag uwi ko, sabi niya, ano nangyari sa'yo? Bakit dumudugo yan? Sabi ko, nakipagsuntukan ako eh. Ang kasuntukan ko po nung elementary pa lang ako noon, lalaki. Actually, yung isang teacher ko, sa sobrang galit niya sa akin, sinuutan po kami ng yung pang-boxing. Oo, sinuutan kami. Tapos, hali kayo. Tapos, ginanon yung mga klase. Sige, magsuntukan kayong dalawa sa gitna. Sinuutan kami sa galit sa amin. Kasi nga nakikipagsuntukan ako nung maliit ako eh. Tapos, alam nyo, sabi ng mother ko, sinong gumawa sa'yo yan? Hindi naman niya ako tinanong kung ano yung nangyari. Tapos sabi ko, Tapos alam nyo, kinuha yung kamay ko, niyaya ko, sinugod yung sinugod yung nanay nung kasuntukan ko. Sabi ganon, hay, ilabas mo yung anak mo dyan. Ang anak mo, ginawa sa anak ko, dumugo yung ilong, ganon. Tapos, nung lumabas yung kasuntukan ko, may black eye siya. Sabi nung nanay, yung ginawa ng anak mo, nakita mo? Tapos sabi ng nanay ko, kinurot ako, ba't yung sinabi? So, pagka lumaki ka ng ganon, napakahirap po talaga nitong mga ganito. Mga kapatid? So, etong tao na to, ito pong meek na tao na to, he prefers to bear injuries rather than return them. Ngayon, isa pa, the meek person will not expect to be always treated with respect and reverence. Tignan po natin mga kapatid sa mga binabanggit ko,
umaray kayo kapag kaaray. Ako yun. Ganon. So, sabi niya, a meek person will not expect to be always treated with respect and reverence. Ang ibig pong sabihin nito, mga kapatid, hindi niya inaalintana kung halimbawa pumunta siya isang lugar tapos hindi siya yung bida. Tapos, itong tao na to, ginagawa niya kung ano yung duty na inassign sa kanya regardless of kung yung laki o liit ng ipinagkaloob sa kanya. Alam niya na kapag ito ay inassign sa'yo, kahit na parang menial task lang siya, hindi siya nangingimi na gawin ito at hindi niya sinasabing, bakit ako? Ba't ako pa? Hindi pwede sa akin yan. O kaya, hindi bagay sa akin yan. Para bang, ganito estado ko sa buhay, tapos magagawa mo sa akin yan? Hindi siya yun. Hindi ito yung meek na tao. Isa pa, okay? 2 na po yun, mga kapatid, ha? Umaaray ba kayo doon? Umaaray din ako dyan. Meekness is also patience in reception of injuries with a belief that God will vindicate us. Ayan. Ito yung tao na kapag ginawan mo ng kamalian, sasabihin niya sa'yo, God bless you. Kasi alam niya, hindi ito yung, parehas din halos sila nung pangalawa, na yung hindi siya gumagante. Pero ito kasi, alam niya that vengeance belongs to the Lord. Naranasan na natin ito sa community, mga kapatid. Madali ba siya? Hindi po. Pero kayang gawin. Yung kahit na ano na yung mga pinagsasabi sa'yo, ang sabi lang sa atin, keep quiet. Tapos, gano'n na keep quiet. Tapos, kasi alam nyo, pagka may gumawa ng kalokohan sa'yo, kasalanan sa'yo, o ginawa ka ng hindi maganda, pagka pugubanti ka, naipagtanggol mo na yung sarili mo. Wala nang gagawin si Lord kasi yung part ni Lord, ginawa mo na. Pero kapag wala kang ginawa at ibinigay mo lahat sa Panginoon, ang Diyos ang kikilos. So, itong tao na to, alam niya yun. That God will vindicate him. Kaya hindi niya gagawan ng masama yung gumawa ng masama rin sa kanya. Kasi may word of God po ito, mga kapatid. Forgiving siya, not revengeful. Kasi ang heart ng taong meek is too great to be moved by little insults. The heart of a meek person is too great to be moved by little insults. Kung bang ang lit lang na bagay na sinabi sa'yo, nagre-react ka kaagad? Parang wala lang naman kung tutuusin, pero react ng react. Parang minsan, alam niyo po kung sino yung mga taong react ng react? Yung merong something sa puso. Kasi pag narinig ng ibang tao yung sinabi sa'yo, parang wala lang naman. Pero sa'yo, kala mo kung ano na yung sinabi kung mag-react ka. Why? Kasi meron ng something na hindi maganda sa puso mo towards that person. Kaya kahit anong sabihin niya, kahit walang kwenta lang, react ka ng react. Pero itong meek na tao na to, meron siyang puso that is too great. Hindi mo tumaano. Ikaw ang maiinis dahil hindi mo siya mainis. Ayun. Ito yung taong ikaw ang maiinis dahil kahit anong gawin mo sa kanya, hindi mo siya mainis. Ayun. Ikaw na ang maiinis. Iniinis mo siya pero ikaw ang maiinis. Ano? Thank you, Lord. Ngayon, ang tendency kasi natin talaga po to fight back and defend ourselves, mga kapatid. Laging ganun yun, natural sa tao. Okay, ang susunod po, meekness is that temper of spirit in which we accept God's dealings with us as good and therefore without disputing or resisting. Maganda to. Ang meek po na tao ay yung kahit na ano ang inalaw ng Diyos sa buhay niya, hindi siya nagrereklamo o kaya nakikipag-away kay Lord. Kasi alam niya na merong magandang gagawin ang Diyos sa buhay niya at kahit anong daanan niya, hindi siya iiwanan ni Lord. Ito ang taong meek na pagka inalaw ng Diyos na kahit mahirap, basta inalaw ni Lord na daanan mo, bear with it kasi
meron nga talaga siyang magandang gagawin. Ito yung mga taong nakakaunawa nung ganun. Yung meek, hindi ka nakikipag-away kay Lord. Lord, bakit mo naman pinabayaang mangyari to sa buhay ko? Diba? Nakikipagtalo ka pa kay Lord. Kala mo naman may laban ka kay Lord eh. Kung makipagtalo tayo, diba? Pag nakipagtalo tayo kay Lord, tayo rin po ang masasaktan, mga kapatid. Pero itong taong may meekness na ito, unawa niya. Na para bang pwedeng, yung parang sinabi ni Lord, your will be done. Hindi naman po talaga madaling sabihin yun, Lord, your will be done. Kasi minsan yung will na yon ng Panginoon ay daranas ka ng matinding pagsubok. Pero kaya mo bang sabihin na your will be done? Only the people who understand and who knows God intimately can say, your will be done. Kasi yung pagtitiwala nila sa Diyos na anuman ang daanan nila, kasama nila si Lord. Yun lamang ang makakapagsabi po ng your will be done. So itong meek na tao na to, hindi siya nakikipagtalo kay Lord. Kung bakit sa dumanas nung ganito, bakit nawala yung ganito, bakit pinabayaan ng Diyos na magkaroon ka ng sakit na ganito, hindi siya nakikipagtalo doon. Tinatanggap niya ang kalooban ng Diyos dahil alam niya, dahil ito sa ikabubuti niya at hindi siya kailanman pababayaan. Okay? Itong meek na tao din na to, ay hindi po ito yung taong hindi marunong magalit. Don't get me wrong, ha? Sabi nung iba, nagagalit ka, ha? Maski po ang taong meek ay nagagalit. Pero ang galit niya ay hindi siya dinadala sa kasalanan. Pwede ba yon? Pwede po. Ito pong meek na tao na to ay nagagalit siya sa kasalanan. Ayaw po niya ng kasalanan. At ito rin po ay nagagalit kapag meron siyang nakikitang nabubulid sa kasalanan, lalong-lalo na yung mga mahal niya sa buhay. Nagagalit siya sa mali, pero yung galit niya, hindi siya hinahantong sa paggawa ng kasalanan. Under control, lagi. Pwede ka namang magalit, pero huwag kang dalin sa kasalanan. Huwag kang dalin na magkasala ka, ikaw mismo ang makagawa ng kasalanan. Ito yung taong meek. Kasi kaya ka hindi dadalin sa kasalanan nito dahil ang nagro-rule na sa buhay niya ay ang Spirit of the Lord, the Holy Spirit. Kaya in control siya. Under control. Okay, ngayon, ano naman yung mga, pag-aralan naman natin kung ano yung mga hindi what meekness is not. Kung ano ang hindi. Ang akala kasi ng iba, di ba, meekness implies submission to God, pero hindi ito passive submission na nagsasabing, wala tayong magawa eh. Hindi po yun ang sinasabi kanina, na uunawaan niya at sinasabi niyang thy will be done. Ngayon, hindi ito yung tao na ang sinasabi, wala tayong magawa di tanggapin na lang, sundin mo lang. May magagawa ka ba? Hindi po ito yung meek na tao. Yung tao na yun actually, prideful yun. Kapag kagano ng mga salita, hindi po yung, wala Hindi. That is not meekness. In fact, that is prideful, mga kapatid. So, hindi yun, Hindi. Okay? Neither meekness suggests indecisiveness or lack of confidence. Hindi rin po ito yun. Na kapag yung napapasway ka na lang, sige, kung ano na lang ang pagpapasya nyo, yun na lang. Hindi yun sinasabi nating meekness dito. Yung indecisive at saka walang confidence, hindi po ito yun. Alam nyo, yung sinasabi ko pong hindi po ito yun, actually ay kabaligtaran po ng meekness. Prideful. Yung kasing mga taong madaling masway o kaya po yung parang indecisive. Ano rin to? Takot magkamali to, kaya indecisive. So babalik na naman tayo sa prideful. Hindi po ito yung meekness na sinasabi natin dito, ha? Okay? Meekness is not also shyness or yung withdrawn personality. Baka pagkamalan po natin. Hindi po ito yung porke mahiyain, ibig sabihin meek siya. Naku, hindi po. Merong mga mahiyain pero mayabang din. Kasi parang kapag kino-cover lang po minsan nung mga taong mahiyain yung pride nila.
hindi mahiyain, kung hindi, para bang ayokong makipag-associate sa iyo. Akala lang nung iba mahiyain, pero ang totoo, you are setting yourself above them. Kumbaga parang, hindi kita ka-level, parang gano'n. So hindi po, meekness is not shyness or withdrawn personality. Meekness is not weakness. Nabanggit ko na to kanina, no? Kasi ang akala ng iba, ang meekness ay kahinaan. Hindi po. Hindi po yung taong mahina. Ang totoo, ang taong meek ay strong na tao. Kasi yung meekness niya is controlled strength. Ang meekness niya, ang power niya is completely surrendered to God's control. Kaya napakaganda nito. It is also an attitude of the heart in which all energies are brought into the perfect control of the Holy Spirit. Kaya lagi nating sinasabi, ang magpakontrol tayo. Lahat tayong mga Kristiyano ay may Holy Spirit. Yan po ay regalo ng Diyos sa atin para tayo ay tulungan. Our helper, our comforter, di ba? Pero may mga Kristiyano na nasa kanyang Espiritu ng Diyos, pero hindi siya nagpapakontrol sa Espiritu ng Diyos. Paano yon? Laging ang sinusunod mo yung gusto mo, hindi yung leading ng Holy Spirit na nasa iyo. Nasa iyo pa rin ang Holy Spirit, pero you are not being controlled by the Holy Spirit. Kaya, mga kapatid, sabi rito, ang pinagpala ay yung mga meek. Lahat nung nabanggit, di ba parang aray, ala, parang hindi ako to. Kaya nga po natin pinag-aaralan ito, mga kapatid. Sabi ko nga sa inyo, these are supernatural traits na nangangailangan ng supernatural power para po ito ay maganap sa buhay natin. And mabuti na lang po, we have a supernatural God na pinaglilingkuran na kayang gawin ito sa ating lahat. Kaya, blessed are the meek, ang sabi rito, for they will inherit the earth. Alam niyo kung ano yung earth na sinasabi rito? Na inheritance ng mga meek? The present earth. Nag-i-enjoy na tayo ng buhay na maganda habang tayo ay nandito pa. Lahat ng magagandang benefits ng mundo ay mapapasa iyo habang ikaw ay buhay. Tapos, yung new earth na kahapon binanggit ni Pastor Rafi, new heavens and new earth in the life after, inherited pa rin natin yun. Ang galing lahat ng mga reward nito, hindi lamang panglupa, hanggang sa natin, eternally, ma-enjoy natin lahat ng reward na to. Kaya, thank you, Lord. Ayan. Ang susunod po, aabangan na po natin sa Monday, pang-apat na yan. At may isang kapatid tayo na magdi-discuss niyan. So, sundan niyo po mga kapatid, Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran natin na palaging sumusubaybay sa atin. Natutuwa po kami kapag po kayo ay nagme-message na kasi merong mga tumatawag o kaya nagme-message sa akin na nabe-bless sila sa mga naririnig nila lahat dito sa ating Good Morning Jesus. Ang atin pong goal, kaya po tayo may ganito, is to edify you, not to entertain you, mga kapatid. Because this program po is for the edification of the body of Christ. Ibig sabihin nun, pagpapalakas ng pananampalataya ng body of Christ, not to entertain. Kaya, lugod na lugod po kami kapag po nasishare ninyo na kayo po ay na-bless, kayo po ay kinausap ng Diyos sa mga pagtuturo, lahat ng mga naririnig nyo, pati yung mga sharing, lumakas ang pananampalataya, yan na po ang pinaka-reward namin. Kaya, thank you Lord po. At huwag natin kalilimutan na i-share po natin ang i-share ito, meron pong mga nagpe-friend request nga sa akin na hindi ko naman po kilala, pero nakikita ko na sila po ay nanonood sa mga watch party ng mga members natin, mga friends nila, kamag-anak nila sa malayong lugar. I-share po natin ng i-share kasi napakalaking pagpapala pala sa kanila nito at napakalaki po ng nagagawa sa pang-araw-araw nilang buhay. Huwag niyo na pong panghinayangan yung 50 pesos na pambayad sa data. Bibigyan kayo ni Lord ng sobra pa sa 50. Bigyan kayo ng 55. Para ma-share po ninyo ito. Mga kapatid? Thank you, Lord. Okay, sa umagang ito po, batiin natin ang ating mga kapatiran na may birthday.
Happy birthday! Where are you? Happy birthday po kay Brother Dennis Cunanan, na asawa po ni Sister Ana Cunanan ng ating Santa Quiteria Prayer Group. Happy birthday, Brother Dennis. At alam nyo, belated happy birthday kay Sister Tess Tongko. Birthday niya kahapon. Oo. Happy birthday po, Sister Tess Tongko ng ating Mahogany Prayer Group. Yan. Isa lang ang may birthday ngayon. Birthday din ni Sister Weng. Hindi. Si Sister Weng na kapatid ni Tita Luz. Oo. Ingal. Oo. Ingal. Ingal. Ayan. Ha? Oo. Sister Weng, Tita Luz, nag-agree ba kayo sa akin kanina, mga kabalen? Happy birthday sa inyo, mga kapatid. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord. At thank you, Lord, po pala kahapon kay Brother Jess, Ebanghelyo, Kabayan. Maraming salamat. At nabusog na naman ang lahat. Thank you, Lord po. Sa ating memory verse, sa week na ito po ay makikita natin sa Psalm 84:11. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Ang ganda lang. Psalm 84:11. Nakakarami na tayo, mga kapatid. Sa Lunes, may bago na naman tayo, kaya kailangan na memorize na po natin yan. At for our new song, yan, marami itong hanggang sa abroad, marami ang mga nagko-comment dito na sila po ay na-bless sa awitin na ito. Kaya pakinggan po natin ang ating new song for the week. You have conquered death on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Lord, you have conquered on the cross. You died for our sins. You lift yourself way up high. You rose again, went up to heaven. Let us sing for the glory of the King.
glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the glory of the risen King. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise are true to Him. Let us sing for the glory of the King. Let us sing for the risen King. We glorify the Lord with music and hymns, worship and praise, worship and praise, worship and praise, risen Hey. Good morning, Comfy family. Good morning, Jesus. Today is Saturday, Patriarchal Day. Amen. Let us sing to the glory of the risen King. Glory to God at maraming salamat sa awitin na yan. At alam kong tamang-tama sa ating anniversary, going 39 years na mga kapatid. Paalala, meron tayong isang linggong celebration simula 26 hanggang 31 ng pangkasalukuyang buwan. At lahat ng mga areas ay magpupuri, magpapasalamat sa risen King. Kaya mga kapatid, abangan nyo yan at tayo bagamat pandemic, it is an academic to the majestic King na we are experiencing right now. Sa oras na to, Patriarchal Day, kamusta ba ang inyong family, mga kapatid? Kamusta ang inyong buhay? In Christ. Kamusta ang inyong paglilingkod kay Lord? Laging handa. Paglilingkod Laging handa. Okay, ulit. Kamusta ang inyong paglilingkod kay Lord? Laging handa. Matatag, masaya, at matapat. Eto na. Kamusta ang inyong tahanan? Maunlad, masaya at Diyos, awa at grasya ng Diyos. Maunlad, masaya, makadiyos sa awa at pagpapala ng Diyos. Ayan. Lahat tayo, kasali ko, pag tinanong, kamusta ang inyong family? Ang lagi nating heart's desire sa natural man ay dalawa. Pero kapag ikaw ay God-controlled, a meek person, again kapag ikaw ay a meek person, God-controlled ang iyong life, kasi na kay Lord na tayo, yung dalawa, hindi nawawala ito. Ang pangangailangan nating tao dito sa lupa, pag tinanong ay health and wealth. Yan lagi. At kung titignan natin, is there something wrong about it? Ayan. Walang masama doon, mga kapatid, provided
na yung ating awitin na we will always bring glory to the risen King. Yun dapat ang primary holy ambition ng lahat ng mga Kristiyano. Siyempre, pag tinanong ko, kamusta ang inyong family? Kasi patriarchal day, alam ko na healthy by God's grace. At ang kayamanan ay hindi lang naman sa material na bagay. Kasi marami tayong kayamanan na wala rin pag tinignan mo sa iba. Kasi there are so many things that money cannot buy. So itong kayamanan na to ay nandun sa unang Efeso 1:3. Ayan, you remember. O sa oras na to, meron tayong pamilya na gagamitin ngayon. Pero basahin ko tong related scripture do sa kanilang ibabahagi. Kasi itong family na to, natuwa ako dun sa bata. Ano na ngayon siya? Second year college na siya. Parang habang lumalaki siya, hindi ko ata nakitang... kasi kami, nung tatay niya, pareho kami ng kalagayan nung araw. Pero itong bata na to, hindi ata nasuong sa mga ganong pamumuhay. Kasi nandito na nga tayo kay Lord, kaya nagabayan natin yung ating mga anak. Natuwa ako dun sa naalala niya dun sa Mami Ligaya at kay Lolo Barta na mamayang konti. Sa Mami Ligaya ang naalala niya yung Psalms 119, 111. Ha? Ano kaya yun? O abangan nyo ha, yung Psalms 119, 111. Kasi kung kayo ang tatanungin, di ba, wealthy na tayo, as atin na yung Ephesians 1:3, not necessarily material things. Pag itong bata, parang tumimo sa kanyang isip at puso ang pamana ng lola. Ano ba ang pamana niyo sa mga anak niyo? Pero ito, kakaiba yung kanyang nakitang pamana sa kanya ng lola. So, tsaka itong bata na to, meron itong trait Sabi nga ni Sister Ria, bawat region may mga traits. Pero ang trait natin supposed to be God-controlled, living in the Spirit. Yan ang ating karakter. Itong bata na to, maliit pa to, sinasama na rin ng lolo't lola niya, Lolo Bart, Mami, tsaka nagmama na yung tatay niya, na isasama rin namin itong bata na to. Meron itong ugali. Kaugali ito ng isang may edad na manggagawa na natin Alam nyo kung sino, hulaan nyo ha. Sabihin nyo, i-text nyo konti. Kasi ang ugali nitong bata na to, kaugali ng isang patriarch. Alam nyo kung ano? Kung sino ha, mag-text kayo. Pag sumakay ito sa sasakyan, papunta sa outreach, tulog. Ayan. Sino kaya yung patriarchs na yun na pag sumakay sa sasakyan, tulog? Pero pagdating na doon sa gawain, gising na gising. Ayun ang pinagkapareho nila. Kaya abangan nyo. Kasi itong tatay din ito, naalala ko. Hindi ko lang matandaan kung ito yung pinakakanta sa ibabaw ng lamesa o yung kanyang isang pinsan. Ano, ha? Ang kanta ata nun, payo ng lola. Ano yon? Pabilin-bilinan ng lola. Kasi naalala niyo ba nung maliliit tayo? Ako, nung maliliit, naalala ko nga, sabi ni Sister Ria, may suntukan. Ewan ko kung naalala ni Minister Elmer to. Kasi si Minister Elmer, nung maliit siya, sinusuotan namin ng gloves ng boxing, nilalaban namin doon kay Jesse Ramirez. Siguro hindi na niya matatanda. Kasi si Elmer nung maliit, si Ichan din. Kasi si Ichan noon, umuwi rin parang talo. Parang medyo isinuotan namin ng glove. Rematch. Si Elmer to, si Eric. Si Elmer ata Kasi kaliwete. Magaling sa suntukan si Elmer. Nol, tama ba ako? Sige, si Enol. Pero nung araw yon ha? So ito, maalala mo ngayon itong mga bata na nakilod na yung mga magulang, kakaiba pala. So ito yung related, mga kapatid. May awitin tayo dito. Pero bago nyo panoodin kasi kung meron kayong pamilya na medyo pasaway o naliligaw ng landas,
ibabalik sa tamang direksyon yan at may pag-asa. Tingnan niyo yung nangyari sa patriarchs na ito at ang kanyang family. O ito na lang sa John 1:4. Merong awitin dito ang mami, pero ang nakalagay dito, related sa kanilang tatalakayin, ay in Him, John 1:4, in Him was life, and the life was the light of men. Nako, grabe to. In Him was life, and the life was the light of men. Sa liwanag, dinidispel ang lahat ng darkness. Dispel all darkness. Kumbaga, pupuwersahin niyan, tanggalin lahat ang kadiliman sa buhay ng tao. And this is the life we have in Christ. Merong awitin dito ang mami. Nold! Ang aking buhay Laging sagana sa sa'yo. iyong pagmamahal. Liwanag ng salita mo. Ang salita. Ulit. Sorry mga kapatid. Ito yung awitin ng mami. Chorus natin simulan. Sabay kayo. Ang aking buhay laging sagana sa iyong pagmamahal. Liwanag ng buhay ang salita mo sa puso ko. Lahat tayo, bago yung ating patriarch. Ang buhay ko'y sagana sa iyong pagmamahal. Liwanag ng buhay ang salita mo sa puso ko. Ang buhay ko'y sagana sa iyong pagmamahal. Ang aking buhay laging sagana sa iyong pagmamahal. Panginoon, ikaw lamang ang tanging kong mahal. Yan. In Him was life, and the life was the light of men. Maaalala natin ang mga awitin ng mami, 39 years, bring back the good old days, the spiritual days, and now we are experiencing yung sabi nung apo ko dito na Psalms 119, 111, tsaka Psalms 19, verse 10. Alamin natin. So, tignan na natin itong patriarchal family. In Jesus' name. Thank you, Lord. Ayan. Nagpapasalamat kami kay Lord na binigyan kami ng pagkakataon na makabahagi dito sa ating live streaming, Panginoon. Ngayon po, ang ating pag-aaralan na napapag-aralan po na natin sa Psalms 119. Dito po sa amin sa verse 105 hanggang 112. Kaya ito po, babasahin po natin yung Psalms 119 verse 105 hanggang 112. Sa aking pagkakambal, sinilas kong daraanan, liwanag na nagtamatanda, taimtim ang pangako ko, ang utos mo ay susunod. Tutuloy ko ang tutulong iniaral sa akin, labis-labis kong langit, ang
Thank you, Lord, sa word na ibinahagi natin sa Psalms 119, verse 105 to 112. Kaya thank you, Lord, sa mensahe ng ating Panginoon. Ngayon, bago tayo magsimula, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon. Binigay niyo po kami ng pagkakataon na may bahagi ang iyong mensahe, Panginoon. Pangunahan niyo po kami, kayo magsalita para sa amin. Wisdom, knowledge, understanding, anointing, ipagkaloob niyo para lahat ng nais ipabatid, maunawa ng aking mga kapatid at masapamuhay namin. Walang ibang matataas sa pagtitipong ito, kayo lang po, Panginoon, ang may tataas. Maraming salamat. In Jesus' name. Thank you, Lord, sa Psalms 119, verse 105 to 112. Dito po yung Hebrew letter dito ay yung Nan. Ang ibig sabihin, lit, fish. Sabi dito. The 14th letter of the Hebrew alphabet. Thank you, Lord. Tinignan ko po sa dictionary yung lit. Sa Webster Dictionary, means alternative past tense and past participle of light is to illuminate upang maliwanagan. Kaya thank you, Lord, sa salita ng Diyos, yun ang ating naging liwanag. Sabi nga dito, sa Old Testament, ibinahagi po yung lit sa Exodus 40, verse 25, and he lit the lamp before the Lord as the Lord has commanded Moses. Ito po, sa New Testament, binanggit din po sa Luke chapter 12, verse 35. Be ready for whatever comes. Dress for action and with your lamps lit. Kaya binanggit po uli yung lit. Sa Tagalog, maging handa kayo lagi at panatiling maliwanag ang inyong ilaw. Kaya tayo mga Kristiyano, maging liwanag tayo sa mga hindi Kristiyano. Ngayon, nakita ko rin po dito yung fish. Nakikita ko itong fish na to sa mga sasakyan. Yung fish na to sa mga sasakyan. Ang fish pala, ang symbol ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pag nakita natin fish, ang ibig sabihin, Jesus Christ. Meron ako nakita dito sa Greek word of fish. Ang sabi dito, also spell out a secret message about our Lord. Sa Greek word pala, secret message. Pag tinignan natin yung fish, kasi pag tinignan natin, nakita ko dito sa Greek word, yung kanilang sulat, meron dong mga sulat sa Greek word, yung letter I. Ang ibig sabihin pala nun, Jesus. Yung letter X, Christ. Di ba? Pag yung Christ na yan, nakakalungkot ka kasi pag Christmas sa atin, di ba? Di ba? May nakita tayo X, Mas. Parang sa tingin sa atin, sa atin dito, yung X Mas, tinatanggal natin si Lord. Pero, tag-Greek pala, yung X, Christ. Kaya, depende dun sa lugar mo. Ano pang letter to? Yung letter O, yung God's. At yung letter Y, Son. At yung letter M, Savior. Tignan na lang natin dito sa ilalim. Nandun yung yung mga symbol sa Greek word ng fish. Ang ibig sabihin, Jesus Christ, the Son of God, the Savior. Kaya thank you, Lord. Kaya yung fish na to ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, thank you, Lord. Dito naman po tayo sa ating title, Life for the Path. Binigyan ko po ng pansin dito yung Psalms 100. Pero sabi dito, meron akong tatlo munang nakita dito ng L, P,
D. Ngayon, paghahati-hatian namin tatlo to. Yung LPD, tatlo po to. Ito po yung unang LPD. Yung, sabi dito, yung light points our direction. Doon sa verse 105. Kaya ako nakuha tong light points our direction. Salita mo'y isang tanglaw na sa aking pagnubay, sa landas kong daraan ng liwanag na tumatanglaw. Thank you, Lord. Kasi sa salita ng Diyos, nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Bakit ka mo? Kasi dati hindi ko alam kung anong direksyon ng buhay ko. Kasi pag tinignan ko, isa rin po ako na nung araw pariwara rin ng buhay. Dahil wala nang tumatanggap. Dahil isa rin po ako na nag-vision, nag-drugs po. Kaya lahat ng aking mga nakakasalamuha, lahat ng aking nakakasama, nilalayuan ako. Kasi alam nila, pag adik ka, wala kang magagawang mabuti. Kaya thank you, Lord, dahil meron tayong lola, meron akong lola, at meron akong lolo na daddy, at meron akong daddy na talagang umunawa kahit ang daming nagawang hindi tama, hindi ko alam kung ano ang gagawin, pero thank you, Lord, dahil merong mamiligaya na umunawa at sinasabi lagi, may pag-asa pa yan, may pag-asa pa yan. Kasi pag tinignan mo, pag adik ka, wala kang iniisip kung hindi paggugulang. Wala kang iniisip kundi makapag-drugs. Diba? Wala kang iniisip kung hindi gumawa ng hindi tama. Kaya lahat ng tao nilalayuan ka. Pero thank you, Lord, sa salita ng Diyos. Kasi nung tanggapin ko si Kristo sa aking buhay, nung tanggapin ko si Kristo sa aking buhay bilang Diyos na tagapagligtas, nabago ang aking buhay. Yung dating walang direksyon, dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng direksyon. Dati, hindi ko alam kung magkakaroon pa ako ng pamilya, makakabuo. Pero thank you, Lord, sa Panginoon. Ito na yun. Nagkaroon ng maayos na pamilya, nagkaroon ng anak na maayos, at nakakapaglingkod din sa ating Panginoon. Kaya nga, habang may buhay, may pag-asa. Kaya nga, sabi dito, kung meron tayong mga mahal sa buhay na nawawala ng direksyon, sa salita lang ng Diyos, tumuon tayo. Magkakaroon ng direksyon ang ating buhay. Kaya maraming salamat dahil yung buhay namin ngayon ay nakatuon sa ating Panginoon. Dating walang buhay, ngayon, binigyan ng pagkakataon. Punong-puno. Binigyan ng pagkakataon ng Diyos na walang buhay, ngayon nagkaroon ng buhay. Ngayon, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya, dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng direksyon ang aking buhay. Light points our direction. Dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng direksyon ang aking buhay. Yan. Thank you, Lord. Aawit po kami dahil sa salita ng Diyos, nagkaroon ng direksyon ang aming buhay. Ang salita mo, Panginoon, ay napakahalaga. Higit pa sa anumang kayamanan sa mundong ito. Ang salita mo, Panginoon, ang pag-asa ko. Ano man ang mangyari, magtitiwala ko. Salamat sa iyo, Panginoon, sa bagong buhay kong ito. Sa iyo'y iaalay, wala nang iba. Sasambahin, mahal na mahal kita, aking mahal na mahal
sa Diyos at ang pangalawa po ay sa Psalms 119 verses 109 to 110. Ang pangalawa pong LPD, ito po ay ang light presents our defense. Light represents as Word of God and that is our defense. Tandaan natin mga kapatid, sabi dito, light presents our defense. At thank you Lord, liwanag ang salita ng Diyos sa ating buhay. Sa ating pangaraw-araw pong pamumuhay, lagi po diyang mayroong handang patibong ang masasama. Sabi nga po sa John 10:10, na parito ang kaaway to kill, to steal, and to destroy. At salamat sa Panginoon sa salita niyang liwanag na nagbibigay reminders sa pangaraw-araw nating pamumuhay. At salamat sa Diyos na dito sa pangaraw-araw natin, dito tayo nasusubok mga kapatid, lalo na po ako. Experience ko po talaga, lalo na yung aking, sabi ko nga weakness. Pero patuloy, awat grasya ng Diyos, hinihingi ko sa Kanya ito sa pangaraw-araw. Yung sinasabing short-tempered mga kapatid, talagang napakaikli. Sabi nga, short-tempered at mabilis ako mag-freak out. Yung tipong laging may pinaglalaban, pero wala namang kinahinatnan. Salamat sa Panginoon dahil yung salita niya na siya nagbibigay liwanag higit sa akin na pumapatnubay. At thank you Lord na lagi niyang ipapa-remind sa iyo, lagi ipapaunawa, anak, mali yan, anak, mali yan, anak, mali yan. Kaya thank you Lord sa liwanag na palagi ang nasa ating yung Word of God. Di po ba? Yung verse of the day natin, napakahalaga yan. Tsaka yung mga word na natatanggap natin everyday, mga kapatid, patnubay, gabay natin yan sa pang-araw-araw. At natutuwa ako kay Lord na hindi pwedeng hindi ka matututo at hindi ka pwedeng hindi tuturuan ng Panginoon. Sabi nga po, less talk, less sin, less mistake. Sabi nga, huwag ka na magsalita kasi po talagang kahit dito sa kwarto, sabi ko nga, laging parang pag nagsalita ako, dire-diretso na kagad, walang hinto. Hindi mo alam kung nakakasakit ka na ng damdamin. O talagang, sabi ko nga, pag nasabi ko, sasabihin ko. Pero, tinuturuan tayo ng Panginoong Jesucristo na baguhin. Kasi sabi po, mga kapatid, kaya ang kautusan ng Diyos, hindi natin dapat sirain. Dahil ang salita ng Diyos, yun po ang ating depensa, mga kapatid. Huwag nating sisirain yung kautusan ng Diyos. At thank you Lord, sabi nga po, yung defense na nakita ko mga kapatid, ang ibig sabihin, the act of defending, a guarding against attack, a keeping from harm or danger. Puproteksyonan tayo, ididepensa tayo, at ipagtatanggol tayo ng Word of God. Ipapaalala niya sa atin, anak, anak, anak. Tulad po sa mga magulang, ang paalala sa kanyang anak, walang hanggan mga kapatid, patuloy na pinapaalalahan. At salamat sa Panginoon. Sa Romans 8:31 po, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? E paano papanig ang Diyos sa atin kung sabi niya sinisira natin ang kautusan? Mga kapatid, manahimik, mag-pray, kasi kung ano naman ang puso, siya lalabas sa bibig. Kung ano yung iniisip, siyang magagawa. Salamat talaga, tunay nga liwanag. Light presents our defense, mga kapatid. Doon lang tayo sa salita ng Diyos. At sabi pa nga po sa Ephesians 6:13-17, kaya't maging handa kayo, isuot ang mga sandatang kaloob ng Diyos. Ano-ano po ito? Mga kapatid, lately naririnig na natin to. Patuloy tayong nire-remind ng Panginoon. Ano po ito, mga kapatid, na sandatang kaloob ng Diyos na lagi natin isuot sa pangaraw-araw. Kasi mga kapatid, hindi natin alam, hindi natin kontrolado ang lahat ng bagay. Pero ang Diyos, tayo, kontrolado natin kasi nasa sa atin ang Holy Spirit. Kaya lang minsan, teka lang. Pero sabi nga, ang reminder pa rin, palagi nandyan yung Word of God. Ano po itong sandatang kaloob ng Diyos? Belt of truth. Alam natin yan, mga kapatid. Breastplate of righteousness. Shoes, the readiness to preach the gospel. Mga kapatid, tayong lahat yan. Sabi nga, shield of faith. Helmet of salvation. Sword of the Spirit,
the Word of God. Laging may salita ng Diyos, mga kapatid. Yan ang ating defense at ipagtatanggol niya tayo kung hindi natin sisirain ang kautusan. Salamat na lang. Sabi nga, light presents our defense. Sabi nga, laging sa liwanag, mga kapatid, kasi ang liwanag, ituturo niya tayo sa tamang daan. Yan ang salita ng Diyos. At may kanta po tayo dyan, mga kapatid. May tiwala ako sa Diyos, pangako na'y iingatan ko. Purihin ko si Yahweh sa pangakong binitiwan. Sa Diyos lamang ako kahit umaasa. Ang kaligtasan ay nakuha sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking dalasan. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ako ay dadalangin, bakit ko'y nakataan? Po, ako po yung kaisa-isang anak po ni Minister Otan at ni Sister Ana. Thank you Lord po sa maraming blessings, saka po sa opportunity na pinagkakalob sa atin ni Lord. Ayan. So yung pangatlo po, yung pinakalas po na LPD, ay ito pong binigay po sa akin, yung light provides our delight. Yun. Ang pagpo-focusan ko naman po na verse ay itong sa 111 po. Sabi dito, ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi nang ang dulot ay kagalakan. Talagang natataon talaga. Thank you Lord talaga sa Word of God talaga. Talagang si Lord ang nagbibigay ng Word of God kasi talagang akmang-akma talaga siya sa akin dahil sa nararanasan ko ngayong pandemic. Doon nga po sa binasa kong word, sabi, ang ano ko po doon, paano natin matatamasa ang kagalakan? Yun po. Ang napansin kong word po doon, yung word na kagalakan, na sinerch ko po, ang English po ng kagalakan, yun nga pong delight. Sabi po dito, ang ibig sabihin ng delight sa dictionary, pleasure, happiness, joy, joyfulness. Ngayon, paano po ba natin to makukuha itong pleasure, happiness? Sabi po dito sa awit 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Talagang thank you Lord talaga. So, sabi nga dito, paano natin makukuha yung delight? Sabi dito, bigay natin ang buong puso't kaluluwa natin kay Lord. Ito nga pong experience ko talaga ngayong pandemic talaga. Thank you Lord kasi may tatlo po talaga akong ngayong pandemic na hindi ko po makakalimutan na hindi ko akalaing ipagkakaloob sa akin ni Lord. Yun po, thank you Lord. Unang-una po, yung napasukan ko pong college, talagang thank you Lord talaga dahil thank you Lord dahil hindi ako naabot ng pandemic kasi kung naabot po ako ng pandemic, sobrang hirap po maghanap ng libreng school. Kasi yun po talaga yung pinagpipray ko kay Lord na Lord, alam ko po na, alam ko naman po yung kapasidad ng magulang ko. Talagang kay Lord lang talaga asa. Kaya pray ako ng pray kay Lord. Lord, bigyan mo ako ng school na matutulungan ko sila na hindi na po sila pagbayarin, makukuha ko ng scholarship. Kaya thank you Lord, nakakuha po ako ng
school na maganda. Ayun po, second year college na po ako ngayon. Kaya papurit, pasasalamat ang pinagkakaloob. Yung school ko pong napasukan na sa Technological University of the Philippines po, dito sa Ermita, Manila po. Kaya thank you Lord. Walang bayad, pangkain na lang saka pamasahe. Thank you Lord. Wala pang pamasahe. Wala pang pamasahe po saka pagkain na lang po talaga. Thank you Lord. Yung pangalawa ko naman po na nakuha ang blessing ngayon, yung gitara po. Thank you Lord talaga kasi ngayon pong pandemic, talagang si Pastor Alex po, bumubuo po siya ng mga grupo-grupo, set na day na tutugtog, nakakanta. Thank you Lord kasi pinagpe-pray ko kay Lord na, Lord, bigyan mo naman po ako ng acoustic na gitara na may pick up kasi talagang yun yung pinagpe-pray ko kay Lord na pag binigyan niyo po ako, talagang gagamitin ko naman po talaga sa pagpupuri, pagpapasalamat sa inyo. Yun nga, sabi ko kay Daddy, Di, ginawa ko pa pong bira, sabi ko, Di, baka naman, bili mo ko gitara. Yun nga po, lagi naman po sa akin sinasabi ni Daddy na pray lang tayo kay Lord, hingin mo kay Lord, pag binigay sa'yo, thank you Lord, pag hindi binigay sa'yo, may mas magandang nakalaan para sa'yo. Kung ano yung kalooban ni Lord, yun ang ipagkakalob sa'yo. Kaya yun nga po, thank you Lord, dahil nga dito sa word na to, talagang tinuturuan ako ni Lord na sa Kanya lang aasa. Kaya ito pong pangatlo, sabi ko, nagpe-pray ako kay Lord na, Lord, kailangan ko po ng laptop kasi Puno ng pangalan ng gitara mo binigay sa'yo ni Lord. Kasi noong una, sinasabi mo lang simpleng gitara, pero sa pandemic, ngayong pandemic pa, mas the best pa lang ibibigay sa kanya ni Lord. Ano ba yung ibibigay na? Thank you Lord po dahil yun, pinagkalooban po ako ni Lord ng ovation na gitara. May mga dinadaanan talaga, may pinagdadaluyan ng blessing si Lord. Ayun nga po yung pangatlo po, nagpipray ako kay Lord dahil nga dun sa course kong computer engineering, kailangan po talaga ng laptop. Nagpadala po si Lolo nung sa box ng laptop. Nagamit ko po ng 1 taon, kaso medyo outdated na po yung laptop. Kaya pray ako ng pray kay Lord. Una, pinipilit kong humanap ng alternative na application para sa mobile na lang, di na lang bumili ng laptop. Pero talagang thank you Lord talaga kasi nung wala na talaga akong mahanap na alternative, talagang sinabi ko na kay Daddy na, Di, baka pwede, doon na lang ako sa baba, makikicomputer na lang ako. Online class, baba na lang ako. Pero sabi niya, hindi, pag kay Lord ka, nag-pray ka kay Lord, talagang pagkakaloob sa iyo ni Lord. Kaya thank you Lord, talagang nag-pray talaga kay Lord na, Lord, kailangan ko po talaga ng laptop kasi dun nga po sa course ko. Kaya maraming nag-provide. Maraming ginamit si Lord. Nandiyan po si Lolo Gondi sa Amerika. Nandiyan po si Pastor Alex na handang tumulong talaga. Thank you Lord talaga sa papurit, pasasalamat lang talaga kay Lord talaga. Doon mo makikita na yung kaligayahan mo na kay Lord lang talaga. Meron nga pong laging binabanggit sa akin ni Daddy na itinuro sa kanya ng Mami Ligaya na sabi niya nga po wala akong ipapamana sa iyo, wala kami maipapamana sa iyong ari-arian, kayamanan, ang mapapamana ko lang talaga sa iyo, Word of God. Kasi sabi nga dito, delight thyself in the Lord. Talagang kay Lord mo lang makukuha yung pure happiness. Talaga, hindi lang sa pagpapala, hindi lang sa mga blessing na natatamasa, pero talaga sa happiness na nakukuha kasi ngayong pandemic, maraming taong nahihirapan kumain, nahihirapan walang makain. Pero dito sa loob ng Combi talagang lahat provided talaga ni Lord. Talaga, pandemic, nakakabili ng laptop, pandemic,
may bagong gitara. Kaya, thank you Lord. Talaga lahat ng mga nire-ready na talaga ni Lord para sa mga anak niya. Kaya thank you Lord talaga. So sabi dito, ang bigay mong mga utos ang pamanang walang hanggan. Sa puso ko'y palagi ng dulot ay kagalakan. Talaga, sabi lang talaga ni Daddy, sumunod ka lang kay Lord. Tumugtog ka kay Lord, i-offer mo kay Lord yung sarili mo. Nakasunod na yung masaganang pagpapalang ipagkakalob sa'yo. Pure happiness, pure blessing. Thank you Lord talaga sa lahat kami ginagamit, pati po si Maris. Siya po mag-edit ng video na to, kaya thank you Lord, lahat po may participation. Kaya ito po, thank you Lord sa pangatlong LPD na life provides our delight. Thank you Lord po. Sa buhay mo ngayon, di ka ba nasisiyahan? Sa buhay mo ngayon, dahil kay Kristo, napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao mo. Namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, hindi kumukupas. Kaya purihin siya dahil kay Kristo. Napawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Thank you, Lord. At salamat po sa aming ibinahagi sa inyo through the Word of God. At thank you, Lord. At mananalangin na po tayo, mga kapatid. At samahan niyo pa rin po kami hanggang sa panalangin. Ama sa lahat, nagpupurit, nagpapasalamat po kami. Papurit pa sa salamat ay binabalik namin sa inyo sa oras na ito na tunay po na ang paggamit nyo ay laging, sabi nga, ay may kagalakan, may kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Ama, wala kami magagawa kung wala kami sa inyo. Hindi kami nakaugnay sa inyo. Tunay nga po na sa lahat ng ibinahagi namin, alam po namin, Ama, na ito'y tumimo sa puso, sa isip ng aming mga kapatiran, lahat na nakikinig sa live streaming, mga kapatid. Maraming salamat po, Panginoon, na patuloy nyo kaming gamitin. Use us mightily, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng inyong salita. Wala po kami may babalik kundi papuri, pasasalamat, ang luwalhati ay sa inyo lamang. Maraming salamat po. Use us mightily, Panginoon, at wala kami magagawa kung kami hiwalay sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless us all! 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.